Umakyat na sa 6 ang patay sa Davao Region dahil sa baha at landslide. Ang isang mambabatas pinaimbestigahan ang illegal logging doon. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. 1, 2, 3, go tayo. Ito ang pag-rescue sa isang lalaking natrap sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Tigato, Davao City. Kinakailangan lumangoy ng mga rescuer dahil lagpas taon na ang baha. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan, dala ng truck o extension ng low pressure area. Ang lalaking ito sa kaparehang lungsod, sa lubid na tumatawid dahil malakas ang agos ng tubig galing sa Davao River. Sa Mawag, Davao de Oro naman, nahati at tiklop na parang yero ang ilang bahagi ng kalsadang ito sa National Highway dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan. Dahil nagkabitak-bitak, maingat ang pagdaan ng mga sasakyan sa kabilang lane. Hindi naman makita ang mga kalsada sa bayan ng Mongkayo sa parehong probinsya dahil maraming barangay pa rin ang lubog sa baha. Sa kalapit bayan ng Maragusan, 3 ang patay sa landslide habang 1 ang nawawala. Sa buong probinsya ng Davao de Oro, umakyat na sa 6 ang kumpirmadong patay dahil sa baha at landslide dulot ng masamang panahon. Sa Caraga, Davao Oriental, hindi pa rin sinisimulan ang search and retrieval operations sa 2 magkapatid na natabunan ng gumuhong lupa noong Miyerkules. Masama pa rin kasi ang panahon na posibleng magresulta sa panibagong landslide. Hindi naman madaanan ng kalsadang ito sa Sitio Tumalite, San Isidro, Davao Oriental dahil sa tindi ng pagkawasak. Ito ang tanging daan papunta sa Mount Hamiguitan Eco Park na tourist destination sa probinsya. Hindi naman makatawid ang mga motorista dahil sa lubog sa tubig ang National Highway sa bayan ng Carmen, Davao del Norte. Parang ilog din ang highway sa Tagum City sa lakas ng agos ng tubig. Ayaw na lang, Jod. Ayaw na mag-ari. Ayon kay Davao del Norte Congressman Alan Duhali, dapat imbestigahan ang illegal logging sa Davao. First time na ganito kalalim. Kapag bumaha ang Davao de Oro, bumaha ang Davao City, portion ng water nila bababa sa Carmen. Ongoing pa rin kasi hanggang ngayon ang illegal logging. Kaya dapat mahinto yan kasi nasasakripisyo yung mga tao, nasisira yung mga preventive natin ng mga projects like dikes. The whole economy ngayon sa Davao region talagang huminto dahil sa baha. Ang Office of Civil Defense sa Davao Region nagpaalala naman na magdoble ingat sa posible pang pagbaha at landslide sa rehiyon. If you look at the extent kung gaano kalaki ang damage, parang unusual, very wide talaga. Sa datos ng NDRRMC, halos 5,000 pamilya ang apektado sa rehiyon. Patuloy naman ang ayuda ng DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.